Kasi doon kami lumabas ng Manila. Thank you, Lord Jesus. My beloved is the most beautiful among thousands. My beloved is the most beautiful among thousands. My beloved is the most beautiful among thousands. Yes, Panginoon, salamat sa iyong banal na presence. Salamat sa iyong Panginoon dahil kami lang ipagpapanahal.
pagitan ng iyong salita. Kanina, Lord, nag-usap na sa amin, sabi ko nga awin, niyakap mo kami, Panginoon. At ngayon naman, Lord, sa iyong salita, ngayon kami pupusuin dahil ito ang pagkain ng aming spiritual. Let your anointing flow in this place, Father. And let your angels, Lord, sa bawat sulok ng lugar na ito ay magbawal ay mula doon sa entrance. Pag sa ganoon, ang iyong mga anak, malayang pagpuri, makinig at magbigay sa inyo ng paranan. Purihin ka sa bahay sa oras nito sa pangalan ng Jesus. Palakpakan natin. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Ulit tayo makaupo mga kapatid. Dahil sa mga pagpapala, nag-aagawan ko sila. Pastor, dito ko matulog. Ating pong mensahe na ating pong pagubulay-bulayan sa hapong ito. Dahil babardadahin ko po kayo dito sa aklat na kung saan sa Judges chapter 6. Sira ko kasi yung laptop ko kasi kanina ayaw mag-connect talaga, no? Okay? So kaya hindi ko magagamit. Alam naman siguro natin yung ano natin. Ayan, may projectionist si Ate Marisa. Ayun, sakto! Sign kasi yan ng mga genius, sabi ng ano, yung mga kalimutin, mga genius na yan. Purihin ko ang Panginoon. So Judge chapter 6, verse 11 to 16. Actually, sa buhay ito ni Gideon. Ang buhay ni Gideon po ay mapapasa po natin yan sa chapter 6, 7, and 8. Doon po ang kanyang kabuuan ng buhay. Pero hindi ko po dapat natin babasahin, no, lahat. So, bibigyan ko po kayo na kung saan ito yung paano nagsimula ang buhay ni Gideon. Kung paano din tayo mahalin tulad sa buhay ni Gideon. Okay? So, napakaganda po ng kwentong ito. Makaka-relate po tayo sa personal po natin na buhay. Dahil ang buhay ni Gideon, ito yung buhay na kung saan yung matatakotin ka, yung parang nag-aalangan ka, ikaw yung talaga namang walang-wala ka, ikaw yung makita mo, yung katabi mo, masasabi mo talaga, ay, talaga naman siya, nakapag-aral ng Bible school, ako wala, dami niyang alam na verse, ako wala. Yung parang gano'n na tipo, ay, matagal na siya sa Panginoon, ay siya nagtatanggol, tapos ako hindi. Ay, talaga naman, tumatayo siya, nag-testimony, di ba napakarami? But the life of Gideon, maging salamin sa buhay natin. Amen? Tayo pong lahat ay bukat na namin. Panginoon, salamat sa iyong salita na aming pong babubulayan. Tunay nga po, Ama, nabuksan niyo po ang aming mga pusong isipan. Upang sa kayo, lahat, Lord, makita po namin kung paano si Gideon na tumugon, tinawag mo, at para pangunahan ng Israel, bansang Israel. At Lord, sa oras na ito, tunay na ikaw ang Diyos na magpala sa lahat. Salamat sa Banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Sa Judge o mga hukom, no? 6, 11 to 16. Dumating sa Opra ang anghel ni Yahweh. Dito na po kayo sa English, no? At naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas. Nabuhan sa angkan ni Abiezer, si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiit noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iig upang hindi siya makita ng mga Midianita. Kasi that time, sila po ay slave. Bagko sila nga nagtatago sa cave, kung saan-saan sila, gumagawa sila ng paraan. Kasi talagang, sila, kontrolado sila ng mga Midianita. Okay? So, napakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasayo si Yahweh, magiting na lalaki. Aba, sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon? Gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno. Kung paano sila iniligtas niya sa Ehipto, pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng Midianita.
Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka, gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel. Mula sa Midianita, ako mismo ang nagsugo sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit, Panginoon, paano ko mailigtas ang Israel? Ang aming angkan, ang pinakamahina sa lipi ni Manases. At ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita, matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumalaban sa isang tao. Amen. Mga kapatid, si Gideon, ang dami niyang sinabi dahil sa kanyang buhay sa lipi talaga nila ni Manases, na kung saan sila talaga yung sila yung pinaka walang kwenta. Sa magkakapatid, siya din yung wala rin masabi. Kaya na, pansinin nyo, siya ay nagdidiik. Napapansin nyo, patago. Alam niyo kung bakit? Kung saan yung walang-wala, yun ang utusan. Yes or no? Amen. Hello? Yes or no? Kahit bunso ka, pagaling ka sa Hong Kong, pagdating mo doon sa Pilipinas, senyorita ka. Hello? Agree. Senyorita ka. Dong, bili ka dong. Dong, bili ka ng isda dong. Bilisin mo to dong. Dahil, kahit hindi ka magsasalita, hindi mo utusan yung kapatid mo. Pag walang ganon, magpusa yan. Hello? Hindi man natin gawain yan dahil Kristiyano tayo, pero pag ikaw ay may ganon, kahit bunso ka, lahat ng mga matatanda sa'yo, tiglong. Yes or no? Yes. Si Gideon, nagtatago na, Bisaya pa, nagtago-tago kita, siya nag-iim siya dito. Kasi sabi niya, walang-wala ako eh. Utusan mo ako. Sabi niya, trabaho na ako kahit hindi po pwede gagawin ko ito kasi paano tumato pag inutusan ako eh. Sila kasi may pera, sila kasi may pinag-aralan, sila kasi magagaling. Ako wala eh, kaya ito, gagawin ko ito. Nandoon yung takot niya. Kasi nga, nandoon yung Midianita kasi pag nalaman na meron silang ginagawa, may parusa. Amen. Pero, ginagawa niya yun, wala siya magagawa. Ganun mo talaga. Pag walang-wala ka, naku, kahit ikaw ang panganay, kaya kong utusan sa bunso. Kasi walang-wala ka. Pero praise God, si Gideon, na kung saan. Sabi niya, dito sa verse 12, nagpakita sa kanya ang anghel, ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasayo si Yahweh, magiting na lalaki. Amen. Mga kapatid, ang sabi ni Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Ito pa ang sinabi niya, pinakahamak at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito dahil tutulungan ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Tayo man ay walang-wala. Tayo man ay walang alam sa gawain ng ating Panginoon. Ngunit kung ang puso mo kakamitin ang puso mo nang gusto mong magpagamit sa Panginoon, ang sabi ng Diyos, tutulungan kita. Hello? Amen. Kahit umata si Mami Susan Kali at saka si
Mangyari, no? Biruin mo yan. Sa Isaiah 40 verse 31, yung akin na mga kapatid, makakalipad. Dahil nandyan ang kapangyarihan ng Diyos na siya nagpapalakas sa atin. Amen. Hindi man sakto na tayo ay gumagaling kumanta, pero pag umawit tayo, sasamahan tayo ng Espiritu Santo ng Diyos. Wow! Ang makakarinig, mabilis mo. Amen. Amen. Dahil ang desire natin, ang puso po natin, gusto na tayo ay maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Sa mga mensahe ng mga awitin, sa mensahe ng mga testimony natin, sa mensahe ng mga salitain natin sa salita ng Diyos. And Gideon, ito po si Gideon mga kapatid ay hindi po basta-basta. Siya po ang ginamit para mapalaya ang mga Israelites. And siya yung mighty man of valor. Sa kabila niya mga kapatid na kung saan sa kanyang may pasensya siya, pero mayroon siyang doubt na kung saan siya ba talaga ay tinawag. Kaya ba talaga niyang pamunuan ng Israelites? And yet, dumating sa punto, sabi niya, kung totoo nga, nasasamahan mo ako, ito ang kondisyon. Lalapag ako doon. Maglalapag ako doon. Nagsambala. Naman mo palahibo. Kinabukasan, kung mabasa, tinawag mo nga ako at tinutusan mo nga ako. Hello? Woo! Sabi ng angel, okay. Di. Kinabukasan, pumunta si Gideon. Pinigan niya, isang mangkok, yung tubig lumabas. Sabi niya, anong ba rin siya? Diskumpirado. Sabi niya, baka tsamba lang eh. Di ba ganun sa buhay natin? Minsan may, tsamba lang siguro. In Jesus' name, gumaling. Umuwi. Ba't siya gumaling? Tsamba lang siguro yun. Hello? Nag-release ng word. Eksakto. Tsamba lang siguro yun. Sumunod. Sabi niya, eto. Pag itong basa na ito, kinabukasan, matuyo, at sa paligid nito, basang-basa, then, totoo nga yung sinasabi mo, ako ay gagamitin ng mamumuna para sa Israelites at gagawin at matatalo ng Midianita. Kinabukasan, bigasan ng biga, tuyo, pero sa paligid, basa. Hello? Amen. Lord, bigyan mo ako ng may girlfriend ko. A boyfriend. Lord, yung unang papasok sa pintuan, siya na. Di ba? Di ba may mga minsan may mga ganun eh. Lord, pag magtrabaho ako, Lord, kung talagang itong linggo nito, kung mayroong tatawag, sure ball, yun na yung employer ko. Di ba may mga ganun tayo? Okay, ganun tayo eh. Parang Gideon tayo eh. Ang daming Gideon dito. Ano mga Kristyano? Ang daming mga sayo. Kalagitnaan, nag-uumbatan. Eh Lord, alam ko ito yung ibigay mo sa akin. Eh bakit ganito, Lord? Bakit ibigay mo sa akin? Kaya ingat mo tayo. Hindi dahil sa sign, yun na yun. Hindi po katulad ni Gideon. Kasi si Gideon, calling yun para ang Israelites ay palayain, hindi para sa relasyon. Hello? Amen. Meron doon sa amin, kasama ko sa church, nanalangin. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng babae na pangasawa kasi ano na ako, 25 na ako eh. Kasi dati pwede pa mag-asawa yung mga kanina. Ako, bata pa ako nag-asawa. Pero wala eh. Kunti na lang. Hindi na tuluyan talaga. Sabi niya, Lord, didilat ako pag una kong tingin na meron unang papasok sa pinto, yun na yun ang pakasalan ko, yun ang binigay sa akin. Naku, may pumasok na matanda. Sabi niya, Lord, nagbibiro ka ba? Bakit matanda yung bibigay mo sa akin? 25 years old ako, ibibigay mo sa akin 45.
Sabi niya gano'n, ay hindi na. Sabi niya, magmimilipos na yan. Saya-saya kayo eh. Kapatid, sige din. 2 times, naghihingi siya ng sign. Kasi, likas sa kanya, sa sarili. Kasi nga, wala siyang, talaga namang, grabe ang kanyang pagkatao. Sa lahi na sila yung pinaka-ultimo na lahi na mga magpamilya. Sila yung pinaka. Maganda kung kalagitnaan, okay na. Ang kami talaga makikita ni Gideon doon na masabi natin kaya pa si Gideon, gano'n, na nangihingi din ng sign. Kasi baka mamaya, wala din siya sakto pinag-aralan. Amen. Di ba? Ang pwede lang pala dyan, yung mga graduate ng nurse, graduate ng teacher, pwede mag-back up, mag-worship leader, mag-sumayaw, yun pa lang yung mga dancer lang sa mga Pegasus, yung pwede magsayaw-sayaw dyan. No, hindi. Hello? Amen. Lahat po tayo pwedeng gamitin. Yes. Amen? Kaya mga kapatid, si Gideon, ano ang nangyari? Mga kapatid ko sa Panginoon, 2 times pinakita dahil gusto niya na ma-confirm na siya ay tinawag para mapalaya ang mga Israelites, din pinagbigyan siya ng Diyos. Para nang sumunod, dahil that time wala talagang gusto ang Diyos na pipiliin ng mga taong mga aral, na mga magagaling, mga mayayaman, dahil pwede silang magmalaki, pwede silang magkaroon ng maraming dahilan. At kaya tinawag si Gideon kasi palagi siyang may time. Kahit nga na bawal magtrabaho, bawal gagawin niya, patago siya nagtatrabaho. Mga kapatid, mapansin ninyo na kayo minsan pinap-overtime kayo ng employer ninyo. Ay sir, usapan natin, di ko ngayon, Sunday, magkikita kami ni Lord. Amen. Kasi ka nandiyan ang gift sa buhay mo. Pag wala ka, ay nako, overtime to, sayang naman yung additional na income. Hindi ko ba? Pero dahil nandiyan, ang Panginoon sa buhay mo, mas priority mo. Wala kang pakialam sa sweldo na ibibigay sa'yo na overtime. Amen. Amen. Nandiyan ang Diyos na loob. Mahal natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, eto na, labanan. Nung karoon na ng labanan mga kapatid ko sa Panginoon. At tunay na kung saan ang kanyang mga army na kasama mga kapatid, hindi po biro. Alam niyo kung bakit? This chapter 7, verse 2 to 7, 32,000 nakasama niyang mga armies. Sabi niya, Lord, eto, pwede ko nang ilaban ito. Sabi ng Diyos, wow, napakarami ninyo. Pag manalo, siguradong mananalo kayo, pero hindi ako mapaparangalan. Kayo, dahil napakarami ninyo. Nakita ninyo, ang Diyos, gusto ng Diyos gagamitin tayo para hindi maparangalan tayo. Every time na gagamitin tayo ng Diyos, sa anuman, either usher ka man, tamboriners ka man, worship leader ka man, instrumentalist ka man, parating sa Panginoon. Amen. Hello? Amen. Dahil wala talaga tayo ni isa, ni kunting bagay. Every time na tayo ay magpapagamit sa harapan, sa pagkaway ng Panginoon, channel of blessings ulit. Amen. Hello? Marami ka natin sa Lord. Kaya sabi ko, Lord, sino ba ako, Panginoon? Na hindi naman talaga doctorate ako, hindi naman ako graduate ng mga teacher, ng mga education na talaga naman. Minsan nga, yung English ko may tunog Bisaya ay. Kasi nga mga kapatid ko sa Panginoon, ang heart ko, alam ko na tinawag ako ng Diyos. Ang puso ko, alam ko na mula sinapupunan, pinili ako ng Diyos. Amen. Amen. At lahat po tayo, tinawag ng ating Panginoon. Sa ayaw sa gusto mo, mayroong plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. Sabi ni Gideon, Lord, sabi kasi ng Diyos, bawasan mo dahil napakarami ng tao, napakarami ng army mo, 32,000. Siguradong matatalo mo sila, bawasan mo. Nagiging 10,000.
Marami pa rin sabi ng Diyos, Lord, paano ko pipiliin ito? Ito yung iba naman, gustong-gusto makipaglaban. At talagang kayang-kaya nila kasi will train ito. Kung binawasan ko, baka magtampo. Ganito na lang, sabi ng Diyos. Pababae mo sa ilog. Ang iinom, naghawak ng kamay, itabi mo. Yung uminom, na talaga naman, gumamit ng ng tabo ba o ano man yan ginamit, itabi mo. Pero yung uminom na diretso sa tubig, itabi mo rin. Alam nyo, ano ang pinili ng Diyos? Yung uminom na parang aso. Diretso sa tubig. You know why? Sila ay makikipagbaka. May labanan na nandiyan lang sa harapan. Kung iinom ka ng, sarap ito. Pag pinana ng kalaban, ubos. Amen? Pero pag uminom ka na parang aso, hawak mo yung sandata mo, nakatingin ang mata mo sa kalaban, aware ka. Hello? Nakita niyo? Palapakan natin ng Diyos. Dahil tayo ng mga anak ng Diyos, dapat ganun po tayo, na-aware po tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Dahil ang kaaway po natin, parati nandyan like a roaring lion. Amen. Kaya umiinom sila. Hanggang nakainom na kaganon, nakatingin sila, umiinom sila ng ganon. Pero yung mata nakatingin sa paligid. Kung umiinom sila ng ganon, titingnan pa nila ng ganon. Nako, pinaka, hindi na alam, nasa paligid ng kalaban. Pero pag umiinom, nakaganon kitang-kita yung kalaban. Pwede sila gumante, pwede makaiwas. Kaya ang Diyos, ang natira, 300 mga kapatid. Out of 32,000, nagiging 10,000, nagiging 300, at ang 300 na yun po ang pumunta doon sa lugar na kung saan tinalo nila ang kalaban. Ito ang pinakamaganda mga kapatid. Excited ang 300. Excited na po ba kayo mga kapatid? Ang kanilang sandata. Trompeta, torch, at saka jar. Gulat yung mga, 300 nila na, makikipagbaka tayo sa kalaban natin ng ilang libo. 300 na nga tayo. Pero sabi ni Gideon, ang kasama natin ang Diyos. Sumunod lang kayo, hinatin natin 3 pangkat. Ang 100, may jar ang hawak. Ang 200, trumpet at saka torch. Ang trumpet nasa kanan, ang sa kaliwa, torch. Sabi ni Gideon, kung ano yung gagawin ko, yun din ang gagawin ninyo. Mag-antay kayo sa sinyas na gusto ko. Nandoon na sila, malapit, sa lugar na kung saan na ibibigay ng Diyos. Pag-ihip sa unang pangkat na 100, nagbiyak ng jar, at ang sumunod yung 200, nagpatunog ng trompeta, yung kaliwa, mga kapatid, ay torch. Nagsipag kalipas ang kalaban nila because the power of God na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya akala nila, napakarami ng mga Israelites na lumusog sa kanila. Ganon ang Diyos sa buhay po natin. Kahit kukunti po tayo, dahil alam natin ng Diyos kasama natin sa lahat ng oras, mga kapatid ko, magagapi natin ang kaaway. Amen. Maglulupasay ang kaaway. Because sa Zechariah chapter 4 verse 6, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Amen. Hindi sa lakas natin, sa kalawan, sa karunungan natin, kundi ang Espiritu ng Diyos na nandyan sa iyo, nasa akin, nasa ating lahat, na siyang patuloy na kasama natin, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng kapangyarihan, ano man ang gustuhin mo, mangyayari dahil pangako ng Diyos sa iyo. Amen. Ganun po ang Diyos.
And Proverbs 18, verse 10. The name of the Lord is a strong tower. Amen. Oh, palakpakan natin. The Lord is my tower. And He gives me the power to turn rulers. Amen. Mga kapatid, ang Diyos pag nandyan sa'yo, Satan, huyo ka sa akin. Amen. Amen? Kaya walang dahilan na manghinaan tayo. Walang dahilan na tayo na yung tawag nun, na batuk-batukan ng kaway. No, tayo mambatok sa kaway. Hello? Sarap yun eh. Bilang Diyos natin. Sabi doon, hindi man sa kalakasan natin, hindi lang kumbaga nasasabahan na Espiritu na nandito sa atin. Wala tayo eh. Pero hanggat nandyan ang banal na Espiritu sa'yo, kasama mo, araw-gabi, 24/7. Kapatid, may kapangyarihan nandyan sa'yo. Amen. Huwag po tayo magpaapi-api sa kaway. In Isaiah 40, verse 31, at dito ba magtatapos? Amen. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Yes. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos. Pagkagulat po tayo sa atin na kahit malakang kalakas ang bagyo, kahit gaano kalakas ang hangin, kaya niyang lumipad. Kaya niyang salubungin dahil ang Diyos ang iyong kasama. Si Gideon, siya yung mahaba ang pasensya, pero nandoon yung doubt niya. Pero siya yung isa, after mo, siya yung tao na matatakutin, pero after mo, nung sinunod niya ang Panginoon, hindi na siya matatakutin, kundi siya na po ay kinatakutan. Hello? Tayo ay kinatatakutan na ni Satanas. Tayo po ay mga anak ng Diyos. At ang Diyos na sa atin ay tunay na makapangyarihan sa lahat. Tayo pong lahat ay tumaya